Sa panahon ngayon, ang karamihan ay may gustong sabihin, parang bihira na yung gustong makinig. Minsan di pa natin nadidinig ang buong kwento, may conclusion na kaagad tayo. Sa telenovela nga, iniisip pa natin yung mangyayari sa bandang huli kahit wala pa sa kalahati ang serye. Kahit nga sa mga humihingi ng opinyon, madaling pumanig basta di pa kumpleto yung kwento. Minsan, naranasan ko na mamagitan sa problema ng dalawang magkapitbahay. Madaming reklamo pareho at matagal nang di magkasundo, kaya minarapat kong mamagitan nung nahilingan ako ng isang panig na kausapin ng kapitbahay na kagalit niya. So habang nakikinig ako sa mga kwento at kasaysayan kung paano nagkagulo at umabot sa ganun ng sitwasyon, parang nakukumbinsi na ako na yung kapitbahay talaga yung may kasalanan. Nabago lang yung pananaw ko nung nakausap ko yung nasabing kapitbahay at nadinig ko yung kanyang panig. Naku, lalo talaga akong nahirapan nung madinig ko yung side ng kapitbahay kasi mukhang tama din siya. May point din siya. Ang hirap isipin na iisa lang ang pinag-uusapan pero magkaiba sila ng paliwanag pero parehas na parang tama. Nasabi ko nga, siguro ako talaga mali kasi pinili ko pang sumali sa issue nila. Samantalang nananahimik na yung buhay ko. Pero ang dami kong lessons na natutunan doon. Una, madaling pumanig pag di mo nadidinig ang buong kwento. Pangalawa, mas madaling makiramay sa negatibong damdamin ng tao kaysa pakinggan yung side ng iba. Para bang sa mga gang o fraternity na nababalitaan natin na nambubugbog kahit wala namang dahilan. Basta kaaway ng brad ko, kaaway ko na rin. Ni hindi man lang tayo nag-iisip kung nasa lugar pa ba tayo. Pangatlo, madaming gulong maiiwasan kung tama ang proseso. Alam mo, sabi ng Bible, tandaan nyo ito mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Makinig muna, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Parang madalas baliktad tayo, no? Nauuna muna yung galit, magsasalita ng kung ano-anong masasakit, tapos pag nasaktan na at nagkaiyakan na, saka lang tayo makikinig. Ang laki pala ng maiiwasang gulo, sakit ng damdamin at sama ng loob, kung matututunan natin ang tamang proseso. Makinig muna, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Makinig muna, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. O ayan, memorize mo na, no? Ang dali lang tandaan, di ba? Ngayon, may pag-asa bang magawa natin ito? Oo naman, na-memorize mo na nga eh. Magandang simulain na yan. Magiging kasanayan din yan katagalan, kaya asa ka pa.